an hour at dawn stewardship devotional. Oh. Pastor Rasol, di ka na? Game. Tuloy ko anay eh. Pastor Rasol? Dula si Pastor Rasol. Sorry kid. Tumukan ako. Okay. Okay, so sa aton nga pasunod sa aton nga devotional this morning, aton mga participants sa ara naman sa aton nga sa Visayas and Mindanao upod sa aton nga don worship sining aga mayong aga sa inyo tanan. Okay. Pagkabuksan ini natin sa aton nga opening song aton sa video kag ang aton nga opening prayer igalid ni Pastor Jimwell di guitar sa San Carlos 2 kag at ng special song kag aton speaker si Sister Javi Molina. After siguro pastor no sang aton nga speaker ma-closing song, closing prayer kita before kita magkadto sa aton nga reflection. Reflection anay after sa message ni Sister Buratas. So may ara kita 5 ka mga reflection after sang aton nga speaker. Pastor Delbert Quintapanan, Sir Brian Lacson, Sir Georgine Mapidped, kag Ma'am Megan Galanza, kag aton si Pastor Libby Lapot. Then ang aton na closing song sa aton video kag ang closing prayer ni Pastor Georgie Ma'am Lourdes kumana. Reserve Pastor Georgie sunod. Okay, sige. Ma'am Gumana. Okay, so thank you sa aton nga participants sa aton programa magpadayon suno sa akong ginhambal. Aton nga closing opening song.
dalha ko sa Kalbaryo. Gusto ko nga magdala Ginoo ko, pagkantos alang kanimo. Bisan ko pa mo maoy ang biton ko, dalha ko sa Kalbaryo. Unang Getsemani malimtan ko, kung malimtan ko ang pagantos mo, kung malimtan ko ang gugma mo, dalha ko sa Kalbaryo. Unang Getsemani malimtan ko, kung malimtan ko ang pagantos mo, kung malimtan ko ang gugma mo, dalha ko sa Kalbaryo. Kung malimtan ko ang gugma mo, dalha ko sa Sir James. Let us pray. Nabatian ko. Batian. Diyan ka. Let's pray. With sincerity and humbleness in spirit, O God, we come before the throne of grace this morning. Thank you for waking up us this morning and allowing us to see a brand new day, O Lord. We never would have made it without you. And this morning, O God, we have this devotional. I pray for our speaker. Bless her. Give her the knowledge, the heavenly knowledge, as she delivers us this message this morning. May give us encouragement and also a strength to our spiritual life, loving Father. Thank you for everything. Thank you for hearing and granting our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much. Welcome tanan sa ato ang platform karon. And now we give the time to Sister Jabi, our speaker last week, to introduce ato ang speaker karong buntaga. Hello, good morning kanatong tanan mga kaigsuunan. Good morning. And Good morning. ato ang morning devotional karon nga kabuntagon. Ang akong tahas mo ang pag-introduce atong speaker. Ang ato ang speaker mga kaigsuunan natawo kini siya sa Surigao City. Ang iyang mga ginikanan sila Sister Emerald Bu Baratas and Brother Ismael C. Baratas. Nag-edad siya karon og 19 years old og siya nagpuyo sa Purok 26, Baan, Kilometer 3, Butuan City, Agusan del Norte. Ang ato ang speaker, nag-graduate siya sa iyahang high school sa Northeastern Mindanao Academy og ang iyahang og karon nag-eskwela siya sa same school mi mga kaigsuonan at Caraga State University as a college student taking up Bachelor of Science in Secondary Education, major in English as a first-year student. Ang iyahang posisyon sulod sa simbahan mga kaigsuonan, usa siya ka AY leader. Atong ihatag karon ang panahon sa ato ang mensahero karon nga kabuntagon walay lain, Sister ICM Bu Baratas. All right. Thank you so much, Sister Jabi. Maayon aga sa aton nga tanan, Aga. mga kaigsuonan. So, sakto ba, Pastor? Okay lang. On. So,
salamat sa pagpaila-ila, Sister Jabi. Ako tuod Sister ICM Bubaratas. So, naila naging ko niyo mga kaisanan, kaya naman kung na-introduce, no? So, dako akong pagpasalamat sa tumbuhi nga Dios tungod sa another blessings na usab nga iyang gihatag kanato mga kaigsunan. So, kamusta man mo dira? Ako nasa mo karon nahimot na okay ra ba mo dira? Okay lang. Okay. So, medyo natarantar mga kaigsunan, no? Kay sa pag hatag nga ani nga opportunity ni Elder Junald Serrano, wala gid ko nagduha-duha mga kaigsunan sa pagdawat. Pero kani laging mga batan-on mga kaigsunan, unsa may pinaka-challenge jud sa amo akong tagaan gani og ah, mga opportunity when it comes sa kanibitang sayo sa buntag mga kaigsunan nga mag-speaker, no? Ang pinaka-challenge jud is mao jud ning pagmataog sayo mga kaigsunan. Mao jud na siya ang number one. Nya kung nag-wonder mo kung ano nakabalo-balo ko ano na ay nagtudlo sa ko among kaubanan nga care group sa pag kanatong inistoryahan nga maayong aga, so nana siya. Yes, pastor. So ako i-try og share akong screen, and then please tell me if makita ba ninyo. So pwede Bawa. ba pastor sa pag para makashare ko screen sa on man. Kana, ikikikos na ka. Okay, sige. Alright, narada eh. Thank you, wait lang. Yeah. Okay, Nana. Okay, so ano ni siya? So okay. Ara. Okay, so maklaro na ba ninyo mga kaigsunan? Yan, Nana. Kita na. Okay. Kung nag-under gid mo, no? Okay. Kani, klaro na ba ninyo ang full screen? Or Full screen na. klaro? Okay na. Okay. So, karong kabuntagon mga kaigsunan, mao ni akong topic, ang subtopic, mao ni siya ang title o mao lamang ang paagi sa pagpakita sa pagkamapasalamaton. Okay, so dili na ako malimtan mga kaigsunan since na-introduce naman ni Sister Jabi kung asa ko nag-eskwela mga kaigsunan, kung nangayo gid ko og line sa inyong sa pagka hindi ko masap sa inyong dialect. Kung ina ko pastor, if tama ba ni pastor ha? Okay. Nadari maayong aga sa atong tanan. Ako tuod si ICM Bubaratas, isa ka youth leader sa amon nga iglesia sa Baan. Wow. Nag-eskwela sa Caraga State University. Kag nagakuha sa kurso nga BS Ed English or Bachelor of Secondary Education, major in English. Sa sini nga aga ang ating nga topic, so mao ni siya mga kaigsunan. Wow, ilong gogid Ilong gogid. Tama ba, Star? Tama gid ilong gogid. Natunay. Yes. And then kamo ding mga kaigsunan kay pag-share nako sa mo naman naghimo man mi og care group last night niya, nag-share ko nga mo ni natagaan ko opportunity sa mga elder, gi-message ko niya nga usara pud ko nga mag-speaker mga kaigsunan nya anak ko asa mo napit ya yang kung iyahang giingon sa ko mga kaigsunan. And then pastor, thankfully ang akong ka-care group pud di ay taga same sa inyo mga Ilonggo. So mo na mga yes, mo na nga iyahong itudloan kay I do believe isa sa akong mga instructor ang giingon niya mga kaigsunan sa multa sa CSU ana siya nga nganong ako maging gipaningkamutan mga kaigsunan nga maka-speak ko og same sa inyong mga views nga lang dialect because ana pa siya nga if you want to capture someone's heart, you have to
speak the language that their heart understands. Ah, So, mo na siya mga kaigsunan. Mo siya pastor. So, karon before ta ito sa unahan about sa tong topic ko karon, ako sa mong gihangyo sa paghimo sa pagduko sa itong mga ulog, maghampo kita og short nga um, pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios na nakasaytasan sa mga langit. Lord, salamat sa karon nga sa kabuntagon, yung mga panalangin yung gibubo sa matag usa ug samtang Lord kami tuon sa iyong mga pulong among gihangi mong balang espiritu nga magpagauban ka na. Lord, wala kami mabuhat ug wala ikaw. Usa mong gihangi imong presensya o imong kaalam Ginoo sa paglubo sa matag usa. Help us, dear Father, to accept your words and forgive us, Lord, for all the sins that we have done against thee, may it be mentally, verbally, or physically. Thank you for answering our prayers. In the loving of Christ's name we pray. Amen. Pagkasugdan mga kaigsunan, ang ato nga topic for this morning. So magbasa sa ta mga kaigsunan. I hope na maklaro ninyo sa ang full screen. Ang Ginoo wala magakinahanglan sa atong mga halak. Dili nato siya mapadato pinaagi sa atong mga gasa. So, okay. Nag-ingon ang salmista, ang tanang mga butang gikan kanimo ug imong kaugalingon kami nagahatag kanimo. Walay sapayan ang Ginoo nagatugod kanato sa pagpakita sa atong pagpasalamat sa iyang mga kaluoy pinaagi sa pagsalikway sa kaugalingon nga mga paglimbasog aron makatabang ngadto sa uban. Mao lamang kini ang paagi diin kita makapakita sa atong pagpasalamat ug gugma ngadto sa Dios. Wala na siya magtagana ulat. Mga kaigsuonan, grabe ra gid kayo kamubo sa ato ang topic. Mora gid to siya mga kaigsuonan, no? So, I hope nga inyong nabasa ang atong screen, nakasunod mo kagaina. Kay karon, buadto kita og atong pagahisgutan kung unsa man day ang wait lang. Ang unsa man ang mga what is the important main points of the topic? Unsa man ang mga importante mga punto ato nga topic mga kaigsunan. So atong tagi-tagiron. Na diri pinakauna, the Lord does not need our money. Sa may pasabot ani mga kaigsunan. From the word itself, very explanatory. Ang Dios wala nagakinahalan sa atong mga kwarta. Kitagaan ta mo example mga kaigsunan. Ang usa ka kung ingno nato ang usa ka dagat. Kuwaan nato na siya og isa ka balde mga kaigsunan. Kung ato nang kuwaan, maklaro or dili? Di mangutan ako. Maklaro dili. If dili. To. If ang mga balas maguha ka og ingnan nato. Kuwaan na pud nato og sa pila pa na ka baril, no? Balas. Maklaro dili. Maklaro mga kitang dili gihapon, di ba? Mangutanan na pud ko kung ang usa ka dato bilyonaryo ang iyang bag puno og kwarta kanang taho gid nga bag unya kuwaan nimo bahalag mga 10,000 100,000 maklaro dili kung abunda jud kay sa kwarta dili ana mga kaigsunan kung atong buot hunahon atong i-fit dira or ang Ginoo atong ibutang dira sa lugar, di ba? Abunda man gid siya man gid ang taga sa tanan. So, do you think kawalan kaya ang Ginoo kung dili ta muhatag sa atong mga tithes and offering?
So, ang Ginoo wala gyud nagkinahanglan sa atong mga kwarta. Next, God permits us to show our appreciation of His mercies by self-sacrificing efforts to extend the same to others. Sa may buot pasabot ni ini mga kaigsunan. Ingon pa diri nga, ang Dios naghatag og mga maayong butang. So unsa man ang atong angay buhaton kung kita maka-receive og mga good things. So when it comes to good things, dili lang siya maghisgod og kwarta. Apil niini atong mga may panlawas, ang atong mga minahal sa kinabuhi, na atay peace of mind, aduna tay na-experience nga love, no? Dili lang kini para atong i-enjoy, di ba? So sa ato if grabe na nato kaabunda, daghan na kayo ta mga maayo nga butang nga niabot sa itong kinabuhi. Sometimes people tend to forget asa nigikan kinsay naghatag niini. But unsa man gid ang atong buhaton or angay natong buhaton kung kita maka-receive ani mga kaigsuonan. Ang atoa is it is our opportunity nga sa atoa para kita makabalos. In other words, or in English words pa mga kaigsuonan, it is our opportunity to pay it forward, to extend our gratitude, no? So next, we have the possible and easiest way to show our gratitude and love to God. Dili ko makalimot sa namo kaigsunan dito sa baan, mga kaigsunan ningon siya. Kung nahibalo man lamang siya nga mao kini ang pagpakita sa pag-show sa gratitude o sa pagkamapasalamaton ug sa iyang gugma sa Ginoo, dugay lang daw niya gi-practice ning regular and systematic giving. Mga kaigsunan, para siya mao daw ni ang pinaka-simple nga buhaton para sa iyaha. Sa inyo mga kaigsunan, maho kani, no? Sa iyaha mga kaigsunan, mao giday aside sa kaning pagmensahe, pag-involve sa mga evangelism, sa pagwali-wali, para siya maugid ni ang pinaka-simple, pinaka-easiest way to show sa iyahang pagkamapasalamaton sa tanan nga grasya nga gihatag siya sa ni Ginoong Hesus ug pagpakita siyang gugma sa atong buhi nga Dios. And it encourages individual to surrender our own desires and plans and place their faith in the ultimate wisdom and direction of the higher power. He has provided no other, mga kaigsunan. Mo ni siya ang mga important points sa atong topic, mga kaigsunan, kung dili ang atong pagpakita sa ato ang kung unsa kita ka mapasalamat or grateful kita, mga kaigsunan, sa tanan nga butang nga miabot sa ato. So now, mga kaigsunan, at this point manaman nato ang reflect sa to ang mga topic karon, mao ang ato ang the impact of corporate practice or the combined offering plan or regular and systematic giving of our church towards the youth in Baan Church. Karon, mga kaigsunan, akong i-share kaninyo ang mga experiences sa Baan before nakasabot, no, before napasabot sa amua, especially sa mga Baan youth, mga kaigsunan. Kaya ako emphasis karon isa sa mga batan-on, mga kaigsunan, tungod ako isa ka batan-on. So let us gusto na ko i-share, mga kaigsunan, let us see ang disparity and oppositeness, mga kaigsunan, sa before namo masabti ang kaning regular and systematic giving sa among simbahan. So unsa di ang mga
experiences ng mga kaigsunan isip usa ka batan-on. Una mga kaigsunan is fundraising. Kabalo man tanong sa ning fundraising. Grabe gid kaayo ni ka uso mga kaigsunan, especially kung naay mga major and big activities or events sulod sa simbahan. Kabalo ko muyon yun mo di yun mawala ning fundraising. Sakto or sakto. Next, pledges. Di gini mawala, especially manguna niini ang mga leaders and elders. Pag naa na gani mga activities, mga kaigsunan, naana po dahil ng maingon nga, kinsa man ang sakani, ako mao ni ako ako'y magkuan, mag-pledge, ani, mao ni mao na, and so on and so forth. Daghan kay mga kaigsunan, not until na napoy impact on relationships. Nganong na may impact on relationships, nganong gi-appeal man rin ang mga kaigsunan. Unsa may kadalasan problema sa mag-asawa, di ba? Kwarta. Sulod sa simbahan. Pag nanagani mga ingon pa nato mga kwarta nga hisgutan kasagari sa ato magpatawag na po dayon og mga meetings, no? Mga board members, mga atong mga elders, unsa may mahitabo niini pag kaning nanay mga mag-isgot ng kwartang uban niini magduko-duko na. Diba, di yun na nato malikayan, especially kung wala gid kaayo tay sapat or we are not financially stable mga kaigsunan unya pakalit-kalit nga naa dayon mga abutan, uso kang amot-amot mga kaigsunan niya atong mga panahuna sa atong simbahan sa baan katong time nga wa pa gyud masabtining unsa ning COP or regular and systematic giving. Pangkaupat mga kaigsunan sa amo mga batan-on ang pinakauso jud mo ning solicitation. Dili ko malimot nga pag naa na gay major events, major activities. For example, kami dito sa NEM, nagabuhat kami og yearly nga FCOMP where friendship camping where ang mga kabatan-unan mag-invite og mga non-SDA nga friends and then 1 week na siya mga kaigsunan muna siya mga kaliukan sa mga batan-on and then dili magid sakto ang mga panudlanan nauso na din yung mga letters magkamang lukod mga kaigsunan ug pag solicit bisag kinsa na lang ang pangayuan, di ba? Mo-agree ba mo ana mga kaigsunan ang mga batan-on bisag kinsa na lang ang hunahuna ang tagaan ani nga solicitation letter makakita lang og kita lang og mga sponsor kinsay mohatag niini mo na mga kaigsunan nga pag activities solicit na pod ma-stress na pod hantod ang mga kaigsunan matagaan sa solicitation letter kasagaran makapangalod bisag walay angay kaluton mga kaigsunan na usa na mga inani nga mga major events labi na ning dako gid kay mga gasto yun na mawala and then lastly akong giapil gid diri based on experience limited opportunities ngano man mga kaigsunan tungod kay kung dili sakto ang atong mga panudlanan imposible jud nga adunay mga opportunities activities nga dili ma-fulfill tungod sa walay sakto nga kwarta. Nga naman, for example, dili enough ang inyong kwarta. Ang Baan Church mga kaigsunan sa among mga sa mga activities every year, ang kalendar na is ang gasunod jud sa activities based sa General Conference. For example, mga week of prayer, mga 10 days of prayer, na-adjun na siya mga kaigsunan o unsay mga activities. Daghan kayo gi-provide mga kaigsunan ang General Conference. Mao na nga, naagdira ang mga activities, ginasunod din ang mga kaigsunan sa Baan Church. Mao na nga, dili na namo kasunod tanan if ang katong sa time nga wala gyud sakto nga
kwarta mga kaigsunan. Munang pasabot dira limited opportunities. Sa kaning fundraising, makarelate yun kay ni ang kadaghanan tungod kay, for example, tong Youth Congress sa MVC last year, daghan kay kung mga kaila mga kaigsunan nga daghan niya sila gipambuhat, concert na sila para lang maka fundraising sila, and then na sila gibuhat nga paraffol and ug uban pa mga kaigsunan. And then ang nahitabo ato kabalo ba mga kaigsunan nga okay na pa day last nga nabalaan nila nga kami sa baan wala namin naghimo gid ani katong time nga naka-practice na sa COP kay last year. So kani kay before pa man jud ni. And then pinakalas na today pinakalas ang limited opportunities sa pinakalas is financial stress. Mga kaigsunan, before masabtining COP or regular and systematic giving, most of the members of the church grabe ka stress. Stressful kay siya mga kaigsunan. I know nga very explanatory na gid kay siya unsa ning financial stress because kita tanan makarelate. Kinsa may dili mas stress when it comes sa kwarta, di ba? Sige, so now atong tan-awon ug akong i-share sa inyo mga kaigsunan ang epekto, the impact of corporate practice of COP or regular and systematic giving. Karon mga kaigsunan gaina ang before sa masabti ang kaning practice aning COP karon moadto ta sa katong after na mga kaigsunan nga nasabtan sa mga kaigsunan sa Baan Church. No unsa man ang epekto or ang impact niini? Pinakauna, less stress. I know nga moagirigid mo ani. If ang mga activities mga kaigsunan aduna na mga budget each departments, each activities, of course, dili na ma-stress atong mga elders, atong mga leaders sulod sa simbahan. Ug makita jud na ako. Kaya nga mga kaigsunan sa bahan, mga kaigsunan, no? Kabalo ba mo, karon nagmalipayon sila, makita gini mo sila mga dagway nga wala na stress kay imong makitaan kung moingon na nga mga kaigsunan aduna tay mga kani nga activity nga umalabot karong bulan sa February. Oh, so kana siya mga kaigsunan na budget na pila ang magasto ni ini nga department. Isa mo sa baan ang mga each departments ang mag-budget sa ilang mga activities based kung unsa nakabase na siya sa gihatag ng mga activities sa General Conference. So mo na siya yearly nga calendar sa baan. Sunod lang sa General Conference mga kaigsunan. Next, sincere contentment through rewards. So may buot pasabot ni ini. Una nga makabenepisyo mga kaigsunan ang mga kaigsunan nga sulod sa simbahan nga nag-practice sa COP. Kinsa man ang makadawat ni ini nga mga rewards, unsa man nga rewards? Ang paning pag-practice sa COP mga kaigsunan, kabalo mapadulong ang halad ng 50% ini. Padulong man gina sa simbahan, di ba? So kamo mismo ang makadawat ani mga kaigsunan. Nganong rewards man? Tungod kay dili ba na reward sa inyo kanang dili na mag-amot-amot, dili na mag-pledge-pledge. Yes, it is a rewards mga kaigsunan. It is a sincere contentment kay inyo ma-feel sa mata sa honest elation. So, excuse akong voice mga kaigsunan no kay matimingan lang yun ni ngano ni mga kaigsunan niya every time mag-speak na ka ng bation. Last time po mga kaigsunan nag-speak ko sa an hour at doon sa union niya. Mga ito mga kaigsunan gilanat pud ko gitagaan yung opportunity gyapon sa mga elder si Elder General Serrano. Kabalo ba mo mga kaigsunan ana siya nga ngano magin matimingan man gyud eyes niya. Nagikibation but despite ni ana ang mga challenges mga kaigsunan wa ko nagduha-duha o pagtawat nining opportunity like sa kung na-mention kagaina no kay ko anong po ni siya mga kaigsunan speaking engagement. So sa ko pong nakuha nga kurso nga nagkuha man lagi education
dapat education kuan gid kay na kanang kabalo ka mo sa imong strategy unsa mo pag uh, handle sa imong pag speak even nga anay mga kakulian pero by God's will makaigsunan makaya gid ni tanan. Okay, for the next is the honest elation. Unsa man honest elation makaigsunan? It is the strong feeling of happiness. Adunay mga nasinati yung na-experience ato mga kaigsunan sa baan nga tinud-anay nga kalipay mga kaigsunan. Honest elation. Next, mo yung pinaka mga kaigsunan. Activities and programs fulfilled. Nga naman, tungod kay syempre na anay mga budget ang each nga mga activities. Wala na ma-diminish, ma-neglect nga activities, mapabata, mapabatanon, mapatigulang, mapahamtong nga mga activities mga kaigsunan kana nakahitabo gid no by God's grace mga kaigsunan tungod kay aduna na budget no sa since ako na mention kagaina mao ni mga kaigsunan so mag-share ko tungod kay since asa mga batan-on man ko mag-represent dili man sa uban nga mga department to ko sa youth akong i-share sa inyo ang mga activities nga mga na-fulfilled or sa mga nabuhat mga kaigsunan na diri lives program workshops. Kung makita niyo sa akong screen, no? Global Youth Day, CYLC, mo ni nahitabo ito sa Northeastern Mindanao Academy na ay Youth Congress niya po dito mga kaigsunan, Youth Fellowships, Master Guide, Outing, and Youth Congress dito sa MBC sa ako na-mention kagaina. Kani nga mga activities mga kaigsunan, musulti ko sa inyo ang mga batanon bisag piso walay nagasto. Food, libre. Transportation, libre. At sa pang may angay na huna-huna. Isip usa ka estudyante mga kaigsunan. Kung maghuna-huna ka, imong allowance, o kani mag-amot pa ka para sa inyuhang youth congress, pilay gasto atong sa MVC mga kaigsunan, dako kayo, 1 week, no? Kaning mga activities sa youth, dili ba nilalim? No? Mura ba ni pinakadaghan food og mga activities unya mahitabo nini wala gyud tay lain choice kay isip usa ka batan-on kung mingon atong mga elders ani nga o mga batan-on na may activities mo ni mauna usually ang mga youth leader baya ang manguna so dapat naagid ka permi unyi kung kamutanan ang inyong saligan is inyong allowance walay suporta gikan sa church do you think ma-fulfill ni tanan ng mga activities mga kaigsunan? No, isip ko sa kabataan lisod kay mag-budget yun. Labi na ko ng anyong allowance sakto na jud. Pero dako akong pagpasalamat mga kaigsunan. Tungod kay kani, labi na tong, tige na malimtan no, kani yung mga activities, especially itong Youth Congress. Mga kaigsunan, gikan sa among pagkaon, tanan, suporta sa church. Kaniman, pinangga kay mga kaigsunan. Pag ato na mo sa MVC last time sa Youth Congress, wala nami nagluto-luto. Ang sa gibuhat, among mga elders, mga leaders sa church, gi tagaan ni og budget of food for 1 week mga kaigsunan. Ang among buhaton, igo lang mo kaon, mo palit, maminaw sa mga lectures. Nganong gituyo na siya, tungod kay aron ang mga bata na unsa youth mga kaigsunan no dili na maghago-hago og luto grabe ka pinangga igo na lang ang buhaton igo na lang maminaw dito gituyo pud sa mga elders nga tanan mi paadtuon dito gi-encourage jud mi nga mga kaigsunan kaysa kana pa ang mga panahon kit kana nga makadungog mi sa mga lectures diha mi makakaton makadungog nga mas direct pa dili na ingon nga mag re-echo pa sa simbahan kay usually unsa may
Re-echo ana sa mga youth nga nakatambong niya, sa mga youth nga wala nakatambong mga kaigsunan. Usually ang imong iingon man gid ana kay mga experience nindot kayong MVC o. So inana usually ang mga i-re-echo di ba? Pero naay kalahian if ang direct na nga youth ang mismo nakadungog sa mga mensahe, dili gid siya dili ingon po nato mga kaigsunan niya grabe gid ang kanindot sa mga lectures, so dili jud may mukawang mga kaigsunan na algae spiritual maturity nga matagamtaman sa matag usa. Munang katuyuan sa among mga leaders. No, kana pa nga igo nila ipadala no para makatungog sa mga mensahe, mga bagtikan pagid nga mga speakers, mga kaigsunan. Kaning mga outing sa baan pud mga kaigsunan na ay ginahimo nga last year gi-introduce ni sa mga elders, elder journal nga monthly na ay outing banding ang mga youth, no, di ba? Taniman kay mga kaigsunan monthly, no? Kana tanan mga free mga kaigsunan kaon-kaon. So now, let us proceed sa akong personal testimonies. Again na kay sa isip usa ka batan-on sa Baang Church. Karon mga kaigsunan, akong iga-share sa inyo ang akong personal nga testimony mga kaigsunan may tungod aning sukad nga nag-practice ko aning regular and systematic giving. Una mga kaigsunan, one of my answered prayers is ang akong dream school. Kani mga kaigsunan, Caraga State Universities. Na-mention man kagaina sa ako ang na-introduce ako ni Sister Jabi no nga na-eskwela ko nga tulungan. Mga kaigsunan, before ko graduate sa akong pagka-senior, sa senior high school, wa gid ko naghuna-huna gid aning asa ko makaskwela. Kana laging daghan kig nakahitabo ato mga kaigsunan. Nalipay ko og dako tungod kay despite sa mga challenges nga akong na experience during nag-take ani nga entrance exam, gialaw sa Ginoo nga makasulod ko ani nga eskwelahan. O sa kadaghan-daghan nga mga universidad mga kaigsunan, isa lang ang akong na-take og entrance exam, no? Kana laging dinalian og kaning grabe ka daghang nahitabuan ato nga mga panahon. Katong time adunay mga kakulian nga nahitabo. Pero thankfully mga kaigsunan, kaning eskwelahan, daghan kog mga kaubanan nga nag-take niini o kaning eskwelahan makisupaswertihay gyud. Wag ko'y lain basuron nga nakasulod ko niini kun dili tungod usa ka answered prayer sa pag-practice nako sa regular and systematic giving. Next mga kaigsunan, ako ning appeal diri change my life. Nganong change my life mga kaigsunan? Overcoming addiction and obstacles in life. Kabalo mo sa ni mga kaigsunan? Mobile Legends. Kaning isa ka batan-on sa bahan mga kaigsunan. Dili ko exempted sa mga temptation sa mga kabatan-unan. During pandemic, usa ko sa mga individual nga nahook ani nga duwa mga kaigsunan. As I can remember, during pandemic, nahitabo gid mga kaigsunan experience ko, wala gid ko natulog, wala gid tulugay tungod ani nga dula nga maka-addict mga kaigsunan. Grabe ni ka kuan sa mga batan-on, grabe ni ka sikat nga duwa og dili lang ni sa ako kabalo ko daghan gyapon nga mga kabatan-onan karon ang nag-struggle addiction niini. Nganong answered prayer man mga kaigsunan. Kung sa una dili na ako kaya na dili ko makadula sa isa ka adlaw, niabot yun ang panahon mga kaigsunan nga never nako nakahuna-huna nga dili makumpleto kong adlaw kung di ko makadula ani nga duwa. Og sa kalit nga panghitabo mga kaigsunan, wala na ko naga-crave niini, no? Kana bitong feeling nga kung mahook ka sa usa ka butang kun madi ka, di ba?
dili gid ka mahimutang kung dili ka mura siya ka nang maka-addict nga ingno na to rugby pa lang mga kaigsunan no magpangita ka permi. Thankfully mga kaigsunan uban sa tabang sa Ginoo na bag-o niya mga kaigsunan. Ako Lord, di na jud ni Mayo kay suko nagyang mga kaigsunan naghitol ka na eh. Nagniwa ang tambok mga kaigsunan, nagniwa ang atong panahon na. Next, answered prayers, peer and family relationships. Nakita ninyo mga kaigsunan, mo niya akong papa and mo niya akong mama. During my 18th birthday, one of my, ako yung ampo sa Ginoo nga, Lord, unta sa akong birthday, akong papa present ni ana. Sa una mga kaigsunan, dili man siya ingon nga hatred, pero dili miinana ka suod sa akong papa. Let's say nga, adunay mga kaligot-got sa kasing-kasing, nana, no? Kay, kanya akong papa mga kaigsunan, dili naman siya Adventist. So, only my mother sa akong papa na Adventist siya before, pero eventually, nabalik ra gyapon siya kay dili man siya Adventist since birth. So, na-Adventist lang siya during nakasal sila ni mama and then pila katuigan mga kaigsunan nabalik ra gyapon. So, na mga na to mga bisyo, no? And then ang akong relationship sa akong papa mga kaigsunan na to dili gyud siya ana like kana bitaw ang feeling naagid kay ka ng mga kasakit nga pag naa siya magkaganahan nga makakita sa iya ha pag naa siya sa balay ninyo mga kaigsunan murag feeling nimo ay nanapon ni siya ana tapos imong hunahon-naon nanapoy mga di may nga mga butang nga mahitabo inana mga kaigsunan eventually naagi mga panahon mga kaigsunan nga wish nako nga unta no akong papa kay usa ka pastor na ako mga mindset sa una mga kaigsunan natoy one time nga makahilak na lang ko magtan-aw nga akong mga friends complete ilang family mga kaigsunan yung mga to sa simbahan you know what grabe gid siya kadakog impact tungod kay sa ako nga usip ka sa kabataan noon gusto jud ko nga di ko gusto mahilak mga kaigsunan ha ako gusto jud nga pag muato sa simbahan, kompleto ang family. Kani si mama ayahang family ang mga igsoon, mga kaigsunan kay grabe ka conservative. Nagdako na siya sa family nga born Adventist. Grabe ka conservative mga kaigsunan. Iyang igsoon pod isa pod ka pastor. Kung unsa conservative ang family nila mama, maupod ang pagka-opposite sa family sa side sa akong papa. Naatanan bisyo, inom, sigarilyo, sugal, mo na mga kaigsunan nga. Pag magtapok na gani sa side sa akong papa, murag wala ko'y peace mga kaigsunan kay maglalis na dahil na si mama o si papa. Nana po na yung mga maglalis mga kaigsunan. Nga naman, tungod sa dili mauyunan nga mga binuhatan sa side ng papa. For example, na mga family gatherings, New Year's, Christmas, di man ito celebrate Christmas. So, kanang mga tapok-tapok lang. Birthdays, ang pinaka-awayan yun mga kaisunan is kanang papa mga kaisunan. Una-una madan o kanang mga elimnon, mga alcohol. Pinaka-hate yun ni mama. Nati one time nga, New Year, wala mi nag-celebrate as a family mga kaigsunan. Tungod lang ana nga issue, tungod kay nagdala og ka ng mga alcohol lagi mga kaigsunan. Sa ako dako kayo siya nga impact na New Year ha, imagine, wala ka naka-celebrate sa family tungod kay lagi nag-away tapos tungod ni ana sa mga parente. Mo na siya akong mga experience mga kaigsunan sa mga milabay nga mga tuig. And thankfully mga kaigsunan, sukad nga, nag-practice ko aning regular and systematic giving. Nawala ang tanan ng mga pagdumot, mga kasakit, no? Nato na naka-celebrate og birthday. As you can see here, during sa ko ang 18th birthday, year 2022 ni siya mga kaigsunan.
nalipay ko og dako kay akong papa. As you can see, maayo ang among relasyon mga kaigsunan karon. Nalipay ko kay sa hinay-hinay, na close na nakubalik ang akong papa mga kaigsunan. Sa hinay-hinay, gina-invite na ko siya mabalik og simba. Mo na lang niya akong ginaampo mga kaigsunan. Nga unta mo abot ang panahon, makauban ako si papa, nga mo simba sa baan mga kaigsunan. Istoryahan ni siya nga, nako mga pastor, mga pastors na kaila kay Papa, may nun nga, wani mong Papa, ina nga, balik nagsimba, naging pastor, sa inay-hinay, gusto na ko nga, akong Papa, musimba na gid mga kaigsunan, mo gid akong, dako nga handom, og sa akong mama mga kaigsunan, usapod ka, answered prayer, tungod kay, my mother was diagnosed, she is a cancer patient, stage 4, and then, thankfully mga kaigsunan, after sa katong mga experiences nga, mga challenges nga na-experience na ko mga miyagi nga tuig, thankfully mga kaigsunan, nahuman ang chemo ni mama mga kaigsunan, and now bisan pa man nga niagi siya og kaupaw, karon dako akong pagpasalamat sa Ginoo tungod kay naulian na siya, not fully pero na-observe pa man, pero grabe ang kalahian mga kaigsunan sa health ni mama before mga kaigsunan, mga miyagi nga mga tuig. Mo na siya akong gi-share sa inyo about sa atong school nga mora gito nga eskwelahan ako na-taken mga kaigsunan tungod sa ato nga mga experience. Sige balik-balik patambal mga kaigsunan, og si mama ani nga time wala pa siya ani na diagnose mga kaigsunan. So lahi na ang kung ani mo makaron siyang buhok, mo na nga dako akong pagpasalamat sa Ginoo tungod kay aside sa mong relationship sa akong papa, sa akong mama, nagkasuod na mi karon mga kaigsunan, dili lang sa family, kundi apil sa mga relatives, nag-anam-anam na mga kaigsunan, suod na gid kayo, no? Ma-feel gid nimo ang genuine nga happiness nga naa mga kaigsunan sa matag usa. Nganong i-blame man nila ako mga kaigsunan sa COP, tungod kay para sa ako, mauni ang mga resulta ug answered prayers tungod sa pagka-faithful mga kaigsunan, isip ko sa kabatanon. Mani siya mga kaigsunan, nagkaanam-anam na, mga every birthdays, wala na dahil kong apa, si Papa na dayon. Kung sa una, di ganun makita, karon mangita na mga kaigsunan. Actually, mingawan ko last time po na nga tumi sa Cagayan para sa yuban ko ni Kuya Junald mga kaigsunan sa mong elder, no? I-invite ko niya nga muban dito sa Cagayan para sa patong stewardship promotion mga kaigsunan. Nalipay ko kay grabe gid kay ka, ang communication ng ni Papa not same gid sa una nga halos walay tinagtanay. Karon mga kaigsunan nabala ka siya, manguta na siya, mangumusta, wani nga ato mga kabatan-unan nga na po may mga amahan ug inahan, you have to express your love and gratitude mga kaigsunan. Ug sa mga batan-on, akong i-share din sa inyo ha, if you have this complete family nga maayo kayo og dinalaan sa inyo, and then uban og simba, you should be thankful of that. Angay na ninyo pa ipasalamat sa Ginoo tungod kay dili tanan naka-experience niya na ang uban naghandog na inaana mga kaigsunan. So mo ni akong papa, mo ni si mama. After na ni siyang kemo, kani si mama nga time nakemo na ni siya. Actually, iyang hair ni ana isuwig na lang mga kaigsunan tungod na upaw na. But thankfully karon mga kaigsunan nitubo na ang hair ni mama. O dako akong pagpasalamat ana sa Ginoo. She is a cancer survivor mga kaigsunan. During my 18th birthday, si Elder Junald ang nag-speak sa kong debo mga kaigsunan. And then, na-touch yun or nahikap yun sa Ginoo mga kaigsunan. Pinaagi ni Elder Junald akong amahan mga kaigsunan. Ana gid siya nga mustorya daw siya before, and dili ginayon ana akong papa mga kaigsunan after sa kanang mga mensahe, mga event di man siya mustorya pero katong akong birthday mga kaigsunan, I do believe nga natandoy gid siya sa mensahe nga gi-share sa among elder, sa Elder Junald Serrano. Munang dako gid akong pasalamat ni Elder Junald, no?
Mo ni siya makaisunan during my 18th birthday. Mo ni siya makaisunan. Naghilak ko ana because before ani mga pila pa ka birthdayhan ako. Wa gyud ako nakauban si Papa. And then kani nga birthday ako mamang nag-organize yun ani makaigsunan. Wala kabalo si Papa ni ana. Ang amo lang gusto si Papa na aani nga time. Mo na mga kaigsunan. The best moingon gid ko nga the best year jud ni para sa ako ang mga kaigsunan. Karon maram ako nag-share sa akong personal nga testimony. Moadto ta mga kaigsunan sa kanus aday ko nagsugod og practice aning regular and systematic giving. Adto ta mga kaigsunan. Nag-start ko mga kaigsunan atong tuig 2019. Ang pagpa-promote aning sa COP o pagpasabot aning regular and systematic giving year 2018 yun nagsugod mga kaigsunan where areas dito ko nakadumdum nga kami mga batan-on sa mong church discuss yun ang mga gipasabot yun sa mga kaigsunan. And then dili sa kalit nga panahon ako na practice mga kaigsunan ang kaning paghatag sa offering nga 10% or more mga kaigsunan. And then, sa akong nasabtan mga kaigsunan, niabot ang tuig 2019 and I am 9th grade ato nga mga panahon. Grade 9 ko mga kaigsunan, nag-eskwela. O sa nema ato nga time. And then, ako ning na-experience mga kaigsunan, decide ko nga ako na ning i-practice. Ako na ning try kay anak maging mga kaigsunan na kulang. No, napagikulang mga kaigsunan. Tong time nga pag ako masabti, I feel like napadyo'y kulang nga wala na ko nabuhat nga to sa Ginoo mga kaigsunan. Akong pag-start mga kaigsunan is, nag-start ko sa, of course, ang tithes is 10% pandyan na siya, given naman na. Ang akong offering mga kaigsunan, nag-start ko og 10%. So, ginatagaan kong allowance akong mama or papa to nga time na kaigsunan is minimum of every week is 500. Pila may 10% so 50. And then ako ginaset aside ang kwarta into 50 and then another 50 for my offering. So 100 na ako ang tithes and offering mga kaigsunan. Not until mga pila ka tuig ang milabay ako na ning nahimong lifestyle mga kaigsunan. Gani wala ko nag-expect na moabot ang panahon nga ma-recognize. Na-shock na lang ko mga kaigsunan nga mo diana si among elder journal sila noo kaning sa among adong mga youth ako usa sa mga speaker tungod kay nag-practice daw og COP. And then ako mga kaigsunan na-shock ko atong mga panahon tong time nga ni bisita si Pastor Kapapa sa Baan mga kaigsunan. Anak ko nga wala ko na-expect nga ang kaning pag-practice sa tagabaan mga kaigsunan is minibal-in nga ma-recognize mga kaigsunan kay we are just doing this sa among pagka faithful steward mga kaigsunan. Wala mi nag-expect nga mag-recognize. Wala mi nag-expect mga kaigsunan nga maghimong model ang Baan Church. Mao na nga personal man gyud siya ng commitment ni mga kaigsunan mo nang nakaana ko sa akong kaugalingon ato nga nagbuhat lang ni ani tungod kay nakasabot mi dili kay tungod gusto may mahimo nga model o ingon pa nato ingon pa sa akong mga kaubanan sikat daw kay among church mga kaigsunan yan ako nga amo maning commitment sa Ginoo wala tang gibuhat tungod gusto mi nga magpasikat sa uban nga mga churches mga kaigsunan no mao ni nga sa dako nga kana bitaw gap mga kaigsunan sa pila ka mga tuig nga nilabay year 2020 to mga kaigsunan tong best year para sa ko miabot ang month nga November and December mo to nga time
tong time mga kaigsunan nga nag-start na og kanang campaign unya ako kay mag-uban-uban og mga kaigsunan every time nga invite ko why not di ba nga mag-uban ani nga sige maglarga-larga ang among team gugma mga kaigsunan muna sila ang mga nag-promote sa each district and then na ang niabot sa point mga kaigsunan nga wala naman ko na bugatan no at ato lang ingnon tungod kay na lifestyle na nako ang pag-uli sa tithes and offering nga 10% sa COP mga kaigsunan. I decided mga kaigsunan to increase my COP into 20 from 10% to 20%. Ana laging hilig ta mag-uban-uban og kanang mga campaign mas ano bitaw mas ma-refresh ta og di gid ako tumalimtan tong ingon sa mong elder ingon pa ni Elder Junal nga kung tinuod ka nga nahigugmas sa Ginoo mga kaigsunan dapat masakitan ka o masakitan ta no mo to nga na mga sa tinuod lang mga kaigsunan no not to brag not to brag down sa kinsa man dira pero pag practice yun nako og 10% nga ako aning na himo sa pila ka mga months sa mga pila ka tuig na nga milabay na wala na ko nasakitan sa pag-uli sa 10% ng COP and I decided anak ko nga Lord gusto ko masakitan mo to isip ko sa ka-estudyante mga kaisunan akong gi-increase akong COP into 20% and until now muna na akong gina-practice ron mga kaigsunan sa sugod sa 10% di gid siya lalim bugat sacrifice mong siya mga kaigsunan kani nga kwarta makapalit na ko ani ana daghan ako pwede mapalit pero mga kaigsunan pag abot sa mga panahon nga wala ko nasakitan sa 10% increase 20% pila na mga kaigsunan no so karon moto ta sa what are the strategies and approach our leaders or elders did to help us better understand the regular and systematic giving usa jud mga kaigsunan sa gusto na ko ipasabot i-share sa inyo ha is unsay gibuhat sa mong mga elders kung nganong nasabtan manamo ni unsa ang mga strategy usually sa ginabuhat lang ni general ang pagpasabot or sa pag-educate sa matug usa kana bitaw ang wali nga katibuk-an mga kaigsunan sa ako yung na experience pinaka-effective nga way is mao ang direct approach. Unsa may pasabot ni ini? Ang gibuhat sa mga elders mga kaigsunan, each care group na yung mga elders nga nag-discuss if I'm not mistaken si Elder Junal dyan ako madumduman o si Elder Sam ilang gi-visit each care group na may care group mga kaigsunan and then ilahang pasabot no direct tapok diri nga care group sa Zion sa unsa man na care group and ilang gi-discuss ug di gid nako malimtan is year 2018 nag-start og pasabot sa moa si Elder Sambihing sa moa nga kami tanan mga kaigsunan youth lang walay lain na sagol naglaan mi og kanang usa ka day where ang mga kabatan-unan nagtipok mga kaigsunan para maghimo og short nga devotional kanang kuan lang gud siya worship ni style and then dito gipasabot sa mong elder mga kaigsunan dito nakasabot yun mga kaigsunan and then mo gito ang usa sa pinaka-effective nga gibuhat sa mga elders and leaders kung nganong nasabtan gyud namo nga mga kabatan-unan kung unsa gyud ning regular and systematic giving mo ni mga kaigsunan nga walay imposible sa atong mga leaders kung naghunahuna man ta arang lisura gid kayo mag-promote when it comes maghisgot og kwarta no mo ni mga kaigsunan nga moingon gid ko sa inyo ha nga samtang ang atong mga batan-on nag-eskwela pa it is better nga ato silang i-encourage nga mahimong faithful steward sa Ginoo tungod kay kanus-a pa man di ay mag-practice ni mga batan-on kung naa na bay mga trabaho na nabay mga income no usually mao jud ni ang kaning mga palusot mga excuses sa mga batan-on even ako tong time wa ko kasabot I thought nga ang kaning pag-uli sa tithes and offering is para nila siya sa mga ani trabaho financially stable pero gipasabot jud sa mga kaigsunan nga mas nindot
kung karon pa lang nahimo na kang faithful steward sa Ginoo, imong ma-experience ang maanindot nga mga butang nga iyahang ipa-experience sa imuha kung sa sayo pa lang nga mga panahon ikaw nag-practice sa paghatag o paghalad mga kaigsunan sa regular and systematic giving. So mao ni mga kaigsunan, ang ako ang testimonies nga ako na-share sa inyo. Isa ra jud ako maingon, do it now, not tomorrow. Atong i-encourage atong mga youth, mga kaigsunan. Muna nga, napatoy quote nga dili gid ako malimtan mga kaigsunan na nag-ingon. Mo gini pinaka nitatak sa ko ang di gid ako malimtan yung tana sa inyo hapon ning ma-remember. Ang quote nag-ingon mga kaigsunan, it is possible to give without loving. You can give without loving, but it is impossible to love without giving. Kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios mga kaigsunan, gagaina sa ato ang topic sa akong nabasa kagaina, ang ato lang yung pamaagi sa pag-express sa atong gratitude and love sa atong Ginoo is mao ang magpasalamaton og through sa ato ang paghalad ug paghatag mga kaigsunan. So maora kini ang ako ang topic. That's the end of my topic karon. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag sa tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen, amen. Ano masiling sa aton nga mga participants? Amen. Amen. Praise the Lord for that very heartwarming message, especially ang testimony ni Sister IC. Grabe, wala-wala ko si video kay gawas man ang sipon o ang luha, no? Grabe kayo ka powerful nga testimony, ang message nga tulungan karon. So that, thank you Sister Javi for that timely message nga kini ako nagtuo dili lang ni siya alang sa atong mga batan-on kundi usab alang pud ni sa atong mga adult participants o usab sa atong mga batanon, sa atong mga kabataan, sa atong mga children nga pwede nato ni ma-share nga inspiration nga atong nabatnan karon. Well, moadto ta sa ato ang buwan, sa atong reflection o Pastor Hintapanan, Sir Brian Lacson, Sir Georgian, Mabiped, Ma'am Galanza, kung Arasya, si Pastor Lapot, Pastor Cantela, o gusto dara karon mag-join karon sa aton nga reflection sa message o sa testimony ni Sister IC. So, Pastor Dilbert, kindly give your reflection. Good morning, Pastor. Good morning sa tanan-tanan nga nagapamati nga nagaupod sa sining programa karon. Kag I don't know kung batian lang tada klaro. Okay, klaro lang. Okay, sige Pastor. So salamat sa mga points nga ginhatag sa atong speaker karon, and then sa tanan nga ara naga-join sa aton sa sining aga. Last week it's been a challenge sa amon. Medyo pulaw-pulaw gamay, but today, this week, daw medyo naka-relax daw nga may mga harap pa mga butang nga naka-linya to be accomplished for today. Pero I like really to say thank you for that message, no? In terms of COP. Well, me as a minister had been considering that. Since the promotion of this program, started to talk with my wife, and yeah, on the process. But today we were contemplating to do so. Actually, wala lang namon na nabantayan gid kung how much we do give. Pero kung imo siya, yeah, this calls my attention to really
uh, uh, be meticulous in records so that we can see how much we're giving as well kay sa district Manggod, and then as a pastor, sometimes we are not aware how much people are we giving, but for now we will be really returning it directly to the church and to have a really good record. And I'm surely through the experience of Abraham, as with the message today, with Jacob, I mean, that's giving to the Lord, recognizing Him is really an act of gratitude. As I can reflect to that. Sometimes it's hard to, give and you don't have a motivation to do so kung wala ka sang experience sa Ginoo, kung gin-ano niya ka for that day, for that week, and then you are not that much motivated. But if you have reference in the experience of yours, and then I think at the end of the day, okay, I do contemplate that this is how much we have in payslip, in record. At the end of the day, sumaon mo, what profit do it gives me? Kung hindi na to ibalik siya sa Ginoo. Okay, isa daw madula man lang without counting the costs and then trying to count the benefits it gives to you. It just passed by and it's just in a record and then wala na siya. But in giving it back to the Lord, I mean, it is an act of gratitude in the part of Jacob's experience and in my part, because for me the real issue there is not how much do I have or did I give. For me, that's not the issue. For me, the issue there is who is your priority, who really dictates your life. For me, it will boil down, it will zero in into the issue is sino gid bala ang imo Dios, sino gid bala ang whose will, sino kabubuton ang natuman sa imo. For me as well, in my personal experience, as I do give it, it's not more about whether you have performed it or not. It's not, for me, it's not about performance. For me, it's about how you relate to that someone. So siguro amo lang ang mga punto, Pastor, akong ma-share as of now, and I pray and I hope not only with me but with my wife and family as well to share with the experience of that as we embark into this time and as while waiting for the second coming of Jesus. Thank you very much, Pastor Hintapanan, for that reflection. Next, katuta kay Brian for your reflection sa message ni IC karon nga aga. Blessed morning, Pastor. Good morning. Okay lang. Okay, blessed morning. Thank you, by the way, Sister IC, no, sa imong pampabaskog sa amon subong. We have heard a lot, no, since pagsugod ni sang aton nga an hour at dawn nga stewardship devotional, and at the start ng medyo nabudlayan man ko, wala tod sang wala sang sugod nga hapos. Nabudlayan kagid sa pag-adjust until nga naka-adjust kita, gina-enjoy ta na. And kadami gid, it's a nice commitment ini sa Ginoo, no, namian dito sang sa message ni Sister IC, no, ang appreciation na ginatawag. It's an appreciation sang blessing na sang Ginoo. Hindi kumbaga hindi nga ginaubratan ni to be blessed, but ginaubratan ni kay na blessed na ta. And Yes. we do this to appreciate God. So it's a nice reminder to us. Kag ang pinaka nami pag ito nakon nga nga nakuha nga
kay Sister Icy, no? Do it now, not tomorrow. Amen. Kanami nga di kay Amen. hindi tod man Ginoo ubra ta subong kay hindi man ta kabalo kung saan nga pag-abot ang Ginoo langan mabalta buwas hasta kadamo sang buwas Correct. kadamo sang buwas. So, Correct. kung buwas ta wala ta kabalo buwas abot ang Ginoo wala ta na nahimo. Yeah. Kag kanami based sa sa experiences sa aton mga speakers halin sa mga nagligad nga kadami gid sang epekto ini not only for the church, no, kay kung tanawon naton ang church grabe gid ang pag upgrade sa mga activities tungod sa sini nga pamaagi sang COP. At the same time makabulig ini personally sa aton. We learn to commit sa mga muni nga bagay. Kag ato ang sa paghatag sini is dugi na problemahan ta kay kwarta storyahan tuod mo na mo tong punto kwarta na storyahan problema. So kung tan-awon naton kag idumdumon naton mga kauturan nga nagwa kita sa kalibutan nga wala man dala nga kwarta, di ba? Pagwa Amen. ta sa aton nga iloy wala ta dala kwarta. So hindi ta pagproblemahan ng kwarta kay wala ta dala nga kwarta pagwa sa kalibutan. Kag pinaka nami pag nga natun-an ko diri sa pag-upod naton di permi sa COP naton nga an hour at dawn is a self-discipline. Amen. Self-discipline gini dapat sa aton pagdisiplina matun-an naton ang pagdisiplina diri. Pero syempre, you cannot do it alone. Magambal ka self alone na mo, mag-self ikaw. But we cannot do it alone. So amo na kailangan din naton mag-upod as possible sa kada schedule naton diri sa an hour at dawn. Kay amo ni makabulig sa pagpabakod naton sa pagdisiplina kag pag-commit ang commitment naton para sa pag bulig. Okay, kung isipon naton gusto ta magbulig, ini nang pinaka-best kapag bulig kay isa lang ka pagwa pero damo-damo nga ano ni nang do kung sa akon niya do networking bala nga isa lang ka giyon damo-damo ang malabutan. Ako mandaan kin training ko sang amay ko sa pagbulig sang gamay pa ko do na lipay ko mamati sini nga isa ko lang nga pagbuya ya damo-damo ang mabuligan kag nakasugod naman ta sini pero gamay pa lang kay amat-amat pa ta adjust pero willing ko nga magtubo pag ining magtubo as possible and kumaga unlimited ni nga dapat nato nga obrahon kag ang tandaan naton mga kauturan dapat mag-upod kita di mag-ugyon kita sa programa because we must let the spark starts a flame. Amen. The flame keep burning. So hindi ta mapadayon nga ini naton kaya nga mapatiner ang aton nga flame nga mapadayon sa nagbaga-baga kung hindi kita di nga ako mabati-bati lang amo ni siya gali pero wala ta totally maintindihan. So hindi kita magkadto lang sa chismis, kadto kita sa mga testimonya nga makapabakod sa aton nga kalayo sa sining pag-share sa ministry. Kag ang pinaka nami siniyami ari lang kun i-share nga verse nato no sa pagbulig sa pagbulig nga dapat bilog nga tagipusoon nato nga pagbulig. Sa 2 Corinthians 9:6-8 no nanamian ko ni each of you should give what you have decided in your heart. Wow. Buya in your heart gid tinagipusoon gid. Amo na nga tsakto gito mal mo Pastor Bacolod na tublang kasamot na lang ang luha kagang sipon. Nga mabatyagan mo gid sa aton mga kauturan sa Baan Church no kay grabe nga ang mga istorya nila may conversion tanan kompleto ng mga istorya nga makapabakod gid sa aton kag at least time gusto ta man na ma-experiencehan. Kaya pinaka nami diri nga punto nga nakita ko Pastor sa mga kauturan sa aton nga COP sa pag-ubra naton sang COP dili naton mapakita ang ara sa ginambal sa Psalms 133:1 na behold how good and how pleasant it is to dwell together in unity diri sa ubraw naton sa COP sa COP
napakita naton ang ug-yunanay naton sa tag sa isa. Okay, tanan ang pagpagwa naton sa COP naton ni tanan ang maka-experience sini. So hopefully kanami na pastor no nakita ko na daw ka effective sa ginobra naton sa Sabado, sobra sinag kita. Sobra sinag kita sa aton nga grupo. O madamo nga salamat daw nalipay ako sa aton nga uluhaton. God bless everyone. Thank you so much, Sir Brian, for that very nice thoughts you mag-share. Though networking ang COP, pero networking in the other way ang kung Good. magatag ka COP, damo yang maigo nga ministry sa aton yung church. Kahapos lang niya, simple lang niya, wala damo kang isindihon. Ang imo ka side, tight, iset aside mo. Tapos sa imo yung COP, another na siya drama i-plastar, it's either 10% or sobra pa dira, no? Kay Sister IC, 20% na siya. So thank you. Let us sustain the spark kay gisugdan naton kay kanami kay maka-create ni sang unity, no? Kay Sister IC experience, hindi na ko makasugid kay nabatian niya man to. What happened sa iyang panimalay, ang relationship sa iyang amahan, and what is now nga ilang experience dira. Grabe nga hindi tungod nga sila niya ginapabangdan ta ang COP. It's because ang tutog ba lang faithfulness nga nag-result nag-amon na nga there is that transformation. Ma'am Galancia, ara siya. Kung si Ma'am Galancia makatag sa iyang reflection. Wala, si Pastor Lapot is ready. And then next, Pastor Gantila. Unmute, Pastor Libby. Kasi na, okay, kaya na. Happy morning sa tanan nga mga kasi OP and also Morning. sa happy morning. Kay kay IC, thank you for that wonderful testimony. Ang akong take home sang testimony there kasi OP ang iyang line kaginang overlap sa pag-give nga kanang daw sakit-sakit bala. That is way of testing our love for God. Kung diin ang daw sakit-sakit daw amo na to show the evidence of our true love. Bangod kay naka ibalo kita sa story no katubalan sa rich young ruler nga daw kinatest siya sang Ginoo sang iyang paghigugma gid. So ambalan siya sang Ginoo yang give your all or ano ang ara sa imuha ihatag mo gid sa mga kabus. So in that way, so ang katong rich young ruler gintest siya sang Ginoo sa iyang love kung diin ang sakit daw dira ma-prove no ang pagigugma sa Ginoo. Then ikaduha naman is sa ako na learn is that it's the time when it's more hurting or it's more challenging. Sa time nga very challenging and then you have given your faith, you have proven your faith sa Ginoo. That's where the time where the Lord will do great wonders, no? Kung where it is more hurting or it is more challenging, that is the time where the Lord will do great wonders. Bangod para sa akon mga ka-COP daw, it's really a great puzzle, but especially sa baan man nga especially it's COVID time, very challenging times. So most especially of course financially, pero sa time nga very hurting and very challenging, kag they had been very faithful. That's when the time when the Lord did great wonders para sa ilaha. Amo na kag last ako na mga utod. So sa sadto nga point ni IC Kagina nga they are doing this, the Baan Church is doing this not just to show off the pasikat or anything.
makita sa bilog nga mga katawhan or sa Pilipinas or sa diin pa nga daw amo ning baan, amo na. So that's not the the reason behind, but ilan ni ginhatag bangod out of love. And right now Baan Church, of course kita naton has become a wonder as well. Kag kita naton nga daw ginagamit siya sang Ginoo ya nga probably nangin model church, especially as a corporate church nga nagahatag faithfully, kag nangin dako siya nga model man subong sa madamo na nga kaiglesiyahanan kag sa aton man. So dira na nakita na kon isa ka example man dito pala sa dito sa temple nga nakita ni Christ Jesus ang katong mga naghatag sila offering dito ya sa simbahan. There were those leaders or probably Pharisee or kuan nga nagapakita damo ila paghatag, but they did it or they gave out of like for show off something amo na, and it was something that was not really being recognized by the Lord. But there was that woman, a very poor woman, no, kanang she gave her all, no, bangod out of her love for the Lord and for the church, and it was something, and she was somebody nga gin-recognize gid maayo sang Ginoo. And for me, I think it is something as well nga nagakalatabo subong sa Baan Church nga they're giving out of love, and as a corporate church nga sila man subong gina-recognize maayo sang Ginoo, and kag naglapta ang ilang example for so many churches, and including na sa aton, and even probably sa bugos pa nga mga places sa aton nga kalibutan. So amo lang akong masiling. Mute ka, Pastor Heber. Good. Thank you so much, Pastor Libby, for that reflection. We would like to acknowledge Pastor Jebel Simba, our esteemed Stewardship Ministry Director sa ACSD. Pastor Salyuman is joining us also. Good morning. So, Pastor Joy Cantela, ang imuhang reflection sa message ni IC. Nagsirisay si Pastor Salyuman, no? Sayang panahon ba? Pastor Joy, hara ka? 5:30 magikan ako para yun. Alright. Okay, so katuta sa kay Pastor Simba, yung Pastor, comment, remarks or reflection. Ngayong aga, mga kauturan. Ngayong aga. Ngayong aga. Salamat sa atong gayunan sa NOC, CPUC. Salamat sa AC for the wonderful experience. Mga mayong aga sa mga kauban sa buhat. Dinhi nakita nato ang usa ka simbahan sa Baan Church is insignificant church actually. Wa gyud na nailhan, but God has led us to the church nga kung mangutana ta why Baan Church became a model is because they have understood the essence of offering, of course the tithe, and kay ang issue manggod ang halad kadugay for 22 years from GC na approve, wala gihapon ni Saka, and without the knowledge of this action by the GC, the Baan Church, they have understood after the discussion and they approve. Unsaon na sila pasaka sa halad gikan sa ilahang genuine love, and I can see I can conclude that
paghatag nimo sa halad is a test of love, because when you ask the members in Baan Church, they gave because out of the genuine love. And that is the only test sa Ginoo sa ato nga how much we love God. Because Jesus said, do not keep your treasure here on earth, but put your treasure on earth, in heaven. And that's the only way we can express our gratitude, our thanksgiving to God. Now, mga kaigsunan, kung naay nakapamati ni Engineer Sanchez nga ihang explanation, God said, you robbed me through, and then the Israelites, the Hebrew said us, how did we rob you? And God said, in tithe and offering. Matun pa ni explanation ni Sir Sanchez, Engineer Sanchez, sa algebra, itawag niya Boolean algebra, is ang Boolean algebra concept manggod is true and false. True or false. If you said 1, if naghatag siya basihan sa tithe, so diha sa aton ibasihan is 10%. So ingon niya nga, kung is in Boolean algebra is 1 out, what is the result? If mentioned sa tithe, then atong base is 10% ingon niya. And of course, the proportionate naman sa spirit of prophecy. And we in the regular and systematic giving, the COP system of distribution. Now, why we promote and why we encourage members to give, because sa Old Testament, how many times ang second tithe? So we are not using that old term anymore. Giisa nato, naton ang COP is combined offering plan. All the offering and will be put into one basket. So kita nag-practice og regular and systematic giving by percentage niya kadugay na nagsugod po 22 years na hapit na 22 years and naghinahinay gihapon. So you promote sa 10% or more, because the Israelites even gave up to 33%. So how much mo? Daghan po yung mga offering. So mga kauturan, we are here not because we are calling how much the amount of tithes and offering goes to the treasury, but we are calling the faithfulness of our church members, matud pa sa atong mission statement sa stewardship, inviting members to put the trust God as the owner and provider, and to partner with Him in His final mission through regular and systematic giving. What is 10%? If we compare the love of God sa tanan gihatag sa ato, and then for how many years ang ginikanan ni Juan, grabe ang experience ni AC nga, and God nagihikap ang Ginoo ang ihang kasing-kasing na mubalik yun. And that's the only way nga that the greatest gift that the parents will give to the children, that's they can unitedly, lovingly gathered together in one family. And that is when the family intact together, of course, our members in the church will intact together. And may God bless each one of us as we start. Why not today? Nag-decision na to, why not today to start regular and systematic giving by percentage, 10% or more, combined offering plan for Christ, so that sa atong pagsangyaw sa balita, sa tibuok sa kalibutan, para muabot ang yung Ginoong Jesus. We are tired to living in this sinful world, mga kauturan. We want to go back. We want to go home in the heavenly place that God has prepared for each one of us. God bless each one of us today. Amen. Thank you so much, Pastor Jebel. We are surely blessed with your message for us this morning.
genuine love and faithfulness. Importante kay natutuasan to pagod ni. So magsugod tag hinay-hinay nga karon ato na lang sugdan kung si IC pa. Do it now, not tomorrow. Okay? Atong gusto nga mag-uli na taglagit no natong puloy-anan. So Amen. mao gani atong pangatlo kapoy na tayo ning kalibutan na makigsunan, no? Ang kalisod atong gisuta sa matag adlaw tanan. Pastor Salyoman, imuhang kuan comment atong gikinahanglan. Isip Well, PUC sa stewardship. daw ka namin gid pamation sang experience ni Sister IC. So, ang masiling ko lang dahil nasabi naman sa iba ang mga points, I think the issue there is it restores relationship to the family. Amen. Amen. And then, amo na ang siling sa Council on Stewardship nga sang atong paghatag, we are imitating the Christ-like character. Ina nga pagka-forgiving person. Amo gina ang isa sa nakita kay Jesus nga pasaylo gid siya sa mga tao nga nagkasala sa iya. Amo na. Okay, and then hindi siguro nagpasikat ang tagabaan kay siling pan Jesus sa offering sang babae nga balo, that poor woman. The offering of that woman is like a stream constantly flowing. So ina nga balita nga 10% or more nga giving sang Baan Church, hindi na siguro nagpasikat kundi it flows constantly para sa tanan, para ang tanan gid nga mga kauturan mag-practice kita sang 10% or more. Damo gid salamat Pastor Heber. Thank you so much, Pastor Salyoman. Thank you so much. Atong gi-acknowledge sa atong mga counterparts karon diri, Pastor Jimmy Gumas sa NUSM, Pastor John Rizos sa Samar Mission, Pastor Villarin sa Northwestern Panay Mission, nga nagbuyulog sa atong karon na atong head elder nga nag-provide sa atong speakers, matag karon nagunya sa atong Dawn Worship, Elder Jonald Serrano. Thank you so much. Sister Suzette, nara ka pa? Natag kasi mo refleksyon. Natag bidayan refleksyon mo. Nag-visit ko sa Inigaran Church and now mo na siyang impact na karon, no? Sister Suzette or COP 10%. Yung mo refleksyon tayo sa message ni IC. Natag ka. Morning, Pastor. Morning. Makatag lang ko gamay na reflection sa kay Sister IC sa iyang na experience. Kami ang ko Pastor Mamati starting since nakasugod ko sa pag-join diri sa Zoom. Starting ko namati sa itong si Ma'am Lori ang speaker, and from now on na-inspire ko mamati Pastor sa ilang mga experience, no, kung paano ang Ginoo na nag-bless sa ilaha nga pagka maminatud-on sa pag-ulit sa aton nga alad kag offering as aton nga tayo sa offering. Na-inspire ko mamati Pastor, so gusto gud na ako nga madamo ko na ma-inspire sa pagpamati sa mga message natin diri every morning nga online kita, and nakita ko pag naka 104 kita, no, and ginatry ko Pastor nga i-share ang sa ako timeline sa Facebook ang aton nga morning devotional para nga gusto na ko nga damo man ma-inspire nga makapamati sa mga very inspiring nga mga experiences diri sa aton mga speakers online. Try na ko nga i-share sa Facebook para madamo man magkahibalo kag mag-join si Pastor. Kay sang una nag-start ako sa paghatag Pastor, pero hindi gibla consistent daw, hindi gid consistent. But I have a commitment so nga mag-start na gid ko maghatag. And praise the Lord, kaya naka-start na ko last Saturday. Amen. Amen. Starting naghatag ako 10% sa tithe, kag sa 10% pa sa COP.
Wow. Ina pastor ato ina commitment sa Ginoo kay hindi ko na magulay maghatag sa aton nga sa Ginoo kung harap kita gugma sa Ginoo. So ang gusto lang gid akon pastor nga madamo man gid naton mga kauturan na ma-inspire gid sa pagpamati kay kung lang bala pastor madamo pag kita mga kauturan nga wala pag gid makahibalo kag wala naka-insindi sang about si Dino. So try ko gid nga i-share pastor kag thank you gid sa mga speaker natin especially kay Sister Icy na-inspired gid ko sa iya nga mga experiences sa kay Ma'am Chappy, kay Ma'am Lori na-inspired gid ko sa pagpamati. So God bless gid sa aton nga tanan. Thank you gid. Okay, thank you gid. Grabe ang kalipay ni Sister Suzette, no? So damo pa na may mga natigana pang mga speaker si Elder Jonald sa baan nga sakto gini nga unahon gid ato na baan kay para nga mapusa gid ang aton nga mga panghuna kag balatyagon bahin sini nga bulaton naton, no? Okay, so Elder Mateo do nagalista-lista ka gid ano mga gusto mo i-share sa aton nga mga kauturan. Kay nugo na sa imo na listahan kung di mo na ma-share karon. Aton elder sa Cablon Church sa Tupi Distrito. Okay be? Salamat pastor sa kigayunan kag sa aton man nga mga pastor kag kaigsuonan. Ang ma-reflection ko kay Ma'am Icy Baratas. Sa iya bala pagkabatanon ning maadi ka sa Mobile Legends. Amo ning problema karon sa maginikanan. Sakto gid. Kay bisan diri man sa balay, gatilinumpok ko sa bisan sa badlo na, daw maakig ka man pero kay daw tuod yun na maka-addict. Pero sa iyang experience tungod sang COP, daw nabag-o siya ba? Kung atong tanawon, hamak mo isa ka batanon tapos amo na lang iya nga ugali. Daw dako siya nga panalangin man sa puloy-anan. Nga pinaagi sang COP, ang ila relasyon sa iya nga parents, no? Na uliay. So sa mga ginikanan, ako makarelate ko kay bata ako 7 mo sa paglamo-lamo. Pero at least ilang relasyon bala nga hindi ka mo mag-away-away kay dumduman ko sang sa Manila pa ko. Baw, amo gining problema ni kung damo kamo gilinaway. Pero salamat kay sa sini nga kahayag, no? Ginhatag sa aton at least ang COP. Amo gani nga sa to pastor abi ko anay ang pinakadako gid nga buluhaton ara man kay Lindy White ining pagwali sa mayong balita. Amo nagmuha gid ako nga maglayman kag bisan sa Manila naga-Bible study ako anay. Kay abi ko amo pero karon nasabtan ko ining COP kag dako ini nga bahin ang baan. Ang baan gingamit na hindi pagpahambog pero lo atong babaeng balo bala pastor nga naghatag sa nagahingapin niya nga pagkabutang. Nakita to sang Ginoo kay sa kinasingkasing ito iya. Amo lang sa baan nahimos lang mo hindi man sila mega church kung atong tanawon, no? Kay 100 plus man lang sila. Pero makita mo ang impact basang kinasingkasing ay hindi pagpahambog. Amo na nga sa COP daw naa sa ginatawag nga unifying through experience with us ba. Yeah. Nga atong ilan nga nabatyagan dito, nabatyagan man amon. Amo na diri pastor sa amon nga church nung Sabado gin report sa amon sekretary sa promotional talk kay kami diri pastor 2023 pa kami nagsugod Abril mo kada aga. Salamat sini karon nga naka spiritual tawag ni Pastor Kapapas spiritual journey nakaabot kami diri sa Negros Occidental ngani sa tibok na buhita kung hindi pa ini way kita magkita ay sa Zoom. Amo lang ang mga COPians no ang balatyagon bala daw isa mo. Amo gali siling ko sa paghambal pa lang naton mabalaan naton ang negatibo kag mabalaan man naton ang COPian nga naga-practice COP. Amo na nga sa amon nga church
nalipay gibala ko for the first time ministro siling ko sa Divines pag sermon nga. For the first time ministro sa amon kablon, naabot gid amon tong 10-10 Wow. parity niya 10-10. Wow. Amen. Mo gina pangamuyo, hinaot Yeah. pa nga magpabilin kay abi nimo ginpa-approve gid namon sa church board nga all elder and church board must adopt 10% or more kay siling pa ni Pastor Jibel Simba nga salamat ako sa kay nakita ko si Pastor Jibel Simba nga amoy ni 2002 pa nimo kay karon 22 na tuig amo gani nga kung kisa may kontrobersiya dira ini bilang mo na ginatawag sang legal parlance sa to amo na nasabtan ko pastor karon nga sa legal parlance siling sa tong lawyer nga sa dito abi ta nag-concentrate daw sa tithes pero sa 8 tithes and offering atong and dito it is not or but and daw ginhimo bal pastor sa husband and wife that when siya become one may unity gid siya ba may balance in nature wala gid sila nga or pag gusto ka kundi and gid isa gid sila ba may unity mo na nga ginaano gid sa aton nga 10% or more tama na wala man kita sa kantidad ako dira man pero para madali makita mo ang partnership basang kwarta tuod niya ang stress abi mo pastor ining kwarta amo ginang hinugdanan sang away kisa stress amo gid naga si op nabatyagan ko bisan diri sa amon kami tanan naga-practice man 10 masyan mga apo ko makita namon nga bisan tuod pobre kami pero daw may ara gid siya nga unifying tuod na nang daw magaan ba so amo lang na salamat sini nga programa pastor salamat man ako nagapasalamat ako sini nga programa kay nga natambungan gid sa mga pastor naton kay para sa akon ambot sa iban sa akon niya pananaw ko sang pastor amo gini ang tigpakaon sa aton mga karnero mo kamo na kung may negative nga pastor daw kasubo man ako sina kay amo na yang amon nga ginatan-aw mo basara pastor mali uy ara si pastor malipay amo gali kahapon nagkato si pastor sa amon ginampuan niya ako baw kalipay rin ako kay salamat nga may magaduga nga gahom sa aton so amo na pastor pag mga sa kagayon kag sa mga pastor naton may nga aga sa inyo talanda thank you gid ba kanami gid mo nang gusto ko batigid kay Elder Mateo kay tuod kay sincero gid bala ang mensahe kag ang pagrespeto sa mga pastor no so ginapakaon sa espirituhanon nga bagay kag kamo man nagapakaon suporta man sa mga libinhon sa mga pastor si Pastor Caroso naga-booking na plano kilometro guro matapos na tani sino pa na antes na magtakop para si Kyle wala mag-countdown kisa pa mo kuha nira mo amot kung wala na alright Pastor excuse me ha ay magbiyahe kami sige amping Pastor Jibel bless, amping God bless God bless sa travel Pastor Salyuman. So that wala naman ta siguro gid okay naman kita. Was naman ang iban nga wala nakahatag sang reflection kay mag-prepare pa ta sa aton mga bulaton karon nga adlaw. Pero isa lang kabutang nga atong nabidan sa kang IC do it now. Not tomorrow. Ato uging himuon subong kung silunggo pa subong. Karon gayon yanda kung sa taga Kapis pa makaron kung sa taga Aklan pa ay makaron yun himuon ginaton ina mga kauturan so I think we have so much today nga blessings aton an arat down kag maga-prepare kita sa aton nga closing song atong closing prayer kung ara pa si Ma'am Des siya ang magadala sang aton nga closing prayer. Right? Salamat. Wait. Hinumdumi ang saad nga dili mapakyas ang grasya nga gikan sa langit kanunay nagawas
andam na puno sa atong manluluwas, ikan sa tuburan ngaway pagkakubas, ihatag lang ang hanat alam sa Ginoo, iulita ang banaan nga ikapulo, ug sinatiun ta ang grasyang way kinutuban, alang sa matinumanon niyang katawhan, pagkamatinumanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makaabli, ug ibubuna ang panalangin nga hilagihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga tapuson ang buhat pinaagi sa hala, maabdan sa mensahe ang mga hamiling kalang, kitang tanan maoy mutindugo mo padaya, sa tingog sa manulunda nga naglupad, pagkamatinumanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makaabli, ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan, pagkamatinumanon sa kinabuhi, sa tambuhanan sa langit, kini maoy makaabli, ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan, ug ibubuna ang panalangin nga hilabihan, sa pagkaagi nga wala na'y dapit nga kabutangan. Closing prayer, Ma'am Des. Let us pray, mga kauturan. Duko natin ang ating mga ulo. Father God, you are truly our amazing, loving God who always care for us, especially by providing everything that we need every day. Yes, indeed, you do not need our tithes and offerings to enrich you because you are already the Almighty God, the owner of the whole universe, the owner of all the gold and silver in this world. But you are so wonderful because you give us the opportunity not only to receive blessings from you, O God, but also to be like you by sharing the blessings that you have given us, by sharing all of this to others, by extending to others what we have received from you. And when we do this, Father God, by returning all our tithes and offerings to you, and by sharing to others what we have received from you, we manifest our gratitude and love for you, and there is no other way that you have provided. We pray, O God, that you touch the hearts of all our local church members,
including our youths, to practice COP or regular systematic giving, now na, so that we can also help our youths in their different church activities. And also, oh God, para nga ini sila, they won't be stressed in acquiring their funds for their different ministries. Our COP can make them more inspired, more active, and enjoy their ministries, and they will find it easy when we are abundantly supporting them with our COP. Thank you for the wonderful testimony of Sister ICMB Baratas and also the reflections of our different pastors this morning. Bless our youth, Lord, to be more active in their ministries. And don't forget also to bless all our NOC workers in this territory and also the viewers this morning and all our fellow COPians who are joining us right now in watching this morning at dawn. We bring you back all the glory, Father God, the praises and the thanksgiving. And thank you for listening to our prayers, especially for listening to Father God. In Jesus' name we pray, amen. Amen, Ma'am Des, for that very nice prayer. So thank you so much everyone for joining us today. Remember, atong appointment sa aton April 11 to 13, 2024 nga may aton kita NOC-wide nga Stewardship Convention, regular and systematic giving, benchmarking, gihapon ni sa atong mga counterparts nga mga stewardship directors, elders throughout the NOC territory and other conferences and missions under sa CPUC nga mo join dinhi sa atong NOC-wide regular and systematic giving convention April 11 to 13. Daghang salamat Sister Icy, a 19-year-old youth member of Baal Church nga grabe kay mo tag Bisay, mura nagtigulang na siya, magtiguang na, no? Mature kayo ang pagtuo magigsunan, especially ang COP dako ginatabang personally sa spiritual nga kinabuhi o dira sa ilhang panimalay. Thank you so much, Brother Elder Jonald, for providing us the speaker, and karong Tuesday na tayo speaker dito gitagan na kadaan. Thank you so much, Pastor Rasol, for providing us the participants of our morning dawn worship and our dawn worship today. So God bless everyone. God bless everyone. God bless. God bless. Okay, see you Thursday. Pagkabwa sa aga, buylog ta dito, apel ta dito kay Pastor Kapapas nga platform with Pastor Jibel kay kada buntag kada dawn na ilahan dira ang ato Martes kag Huwebes. So thank you so much everyone for joining, and continue to share our link sa tanang mga Adventist dinhi sa NOC o bisan lain pa nga mga lugar. Share, please share our Zoom link. Thank you so much sa atong 105 participants nga naabot nato before ang aton nga reflection. Nakaabot kita 105 ang atong participants. Thank you so much sa atong mga administrators, Pastor Galanza, Pastor Carlos, and Pastor Lorenzo, our district pastors, beloved district pastors and church members. God bless everyone. Tanata, together we say, experience with us. 5, 4, 3, 2, 1.